Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumain niyo rin. Magandang umaga po sa ating lahat. At welcome po sa ating pagdiriwang ng banal na misa. Ating pong ialay sa banal na misang ito ang ating mga dalang intensyon sa ating isipan at sa ating mga puso. At higit sa lahat, ating pong alalahanin ang ating mga kapatid na may mga karamdaman. Naway sila po'y pagalingin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, pag-ibig at pagpapatawad. At ganoon din naman, ating ding isama sa ating pagdiriwang ngayon, ang kapayapaan na hinihiling natin para sa buong mundo, sa ating bayan, at sa ating kanya-kanyang puso at tahanan. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal ni Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggang. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, may sa loob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng kabanalan, upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Kinakalinga ng karunungan ang mga humahanap sa kanya. Sila'y kanyang itatampok at padadakilain. Ang nagmamahal sa kanya'y nagpapahalaga sa buhay. Ang maagang naghihintay sa kanya ay magtatamasa ng kaligayahan. Ang nagkamit ng karunungan ay magtatamo ng karangalan. Pagpapalain siya ng Panginoon saan man siya pumunta. Ang naglilingkod sa karunungan ay naglilingkod sa Panginoon. Iibigin ng Panginoon ang sinumang umiibig sa karunungan. Ang tumatalima sa kanya'y humahatol ng wasto. Ang nagpapahalaga sa kanya'y nabubuhay ng matiwasay. Magtiwala ka sa karunungan at kakamtan mo siya, at mananatili siya sa iyong lahi hanggang sa iyong kaapo-apuhan. Sa pasimulay isasama kaniya sa mga likulikong landas. Tatakutin kaniya at pupunuin ng agam-agam. Pagtitiisin kaniya ng bigat ng kanyang mga tuntunin
at susubukin kaniya sa pamamagitan ng kanyang mga utos, hanggang sa ikaw ay matutong magtiwala sa kanya. Pagkatapos, agad-agad kaniyang lalapitan, ipahahayag niya sa iyo ang kaniyang mga lihim, at paliligayahin kaniya. Ngunit kapag siya'y iyong tinalikuran, pababayaan kaniya at mabubulid ka sa kapahamakan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang sa utos mo'y magmahal, papayapa yaong buhay. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa yaong buhay. Ang magmahal sa utos mo'y mapayapa yaong buhay. Matatag ang taong ito at hindi na mabubuwal. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa yaong buhay. Sinusunod ko ang iyong kautusa't mga aral. Ang anumang gawain ko ay kita mo't na mamasdan. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa yaong buhay. Ako'y laging magpupuri, lagi kitang pupurihin, pagkat ako'y tinuruan ng aral mo at tuntunin. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa yaong buhay. Dahilan sa kautusan, ako ngayon ay aawit, sapagkat ang iyong utos ay marapat at matuwid. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa yaong buhay. Nasasabik ako, Panginoon, sa pangakong pagliligtas. Nadama ko sa utos mo ay ang ligaya at galak. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa yaong buhay. Upang ako ay magpuri, ako'y bigyan mo ng buhay. Matulungan nawa ako ng tuntunin mo at aral. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa yaong buhay. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ni Juan, Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamagitan ng pangalan mo at pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko ang agad magsasalita ng masama laban sa akin. Sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magandang umaga po muli sa ating lahat. Alam niyo po, nagpapasalamat po kami na naging bahagi kami sa pagdiriwang na ito ng banal na misa dahil kasama po namin ang aming mahal na obispo, si Most Reverend Antonieto de Cabahog, Didi. Nandito po siya. Siya po yung obispo namin sa Diocese ng Surigao. Ito po sa Mindanao. At kasama din po namin si Father Bon, si Father Mark, si Father Jeffrey, at ako po si Father Dennis. No? At meron po kami mga kasamahan, nandito rin po, galing kami sa Tagaytay. At ito pong pagdiriwang na ito ay, sabi ko nga, isang pagpapasalamat din namin dahil nakarating po kami dito sa shrine ng Padre Pio. Alam namin na napakaganda po dito at sabi nga, ito po'y kilala, lalong-lalo na sa buong Pilipinas. At ikinagagalak po namin na nakasama namin kayo ngayon dito sa banal na pagdiriwang. Dahil alam namin na tayong lahat ay iisa lang po ang dala-dala natin sa ating puso. Pagpapasalamat sa Diyos sa napakaraming biyaya at grasya na natatanggap natin sa araw-araw. Lalo-lalo na yung magandang pangangatawan, no? Yung iisang tahanan, isang pamilya na laging matibay ang pananampalataya. Lalong-lalo na sa panahon ngayon na tayo po ay challenge po tayo sa mga pangyayari. Pero nandito po tayo, buo ang ating pananampalataya. Tayo po nagdarasal lagi na sana tayo samahan lagi ng Panginoon sa ating mga plano sa buhay. Mga kaibigan, sa unang pagbasa po, napakaganda po ng ipinababatid sa atin na unang pagbasa. Dahil ito po ay natutungkol sa pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Alam natin po na ang Diyos ay wala pong pinipili. Siya po ay naghahatid ng kanyang pagmamahal kahit sa ating mga makasalanan, kahit sa ating mga nagawang mga pagkakasala. Sabi nga po, tayo po'y tumalima lamang sa karunungan dahil ang Panginoon ang nagiging dahilan, siya po yung source ng ating karunungan. At kung nandyan po yung ating karunungan, handa po tayong magmahal kahit sino. Handa po tayong tumulong sa ating mga kapwa. Handa po tayong makiisa, lalong-lalo na sa bayan o sa ating sisilbihan po. Ngayon sa konteksto po ng ating ebanghelyo ngayon mula kay San Marcos, di ba sinabi ni Juan kay Jesus na meron daw pong gumagawa ng mga himala gamit ang kanyang pangalan at pinagbawalan po nila dahil sila po hindi kasamahan nila. At alam niyo po, ang sagot ni Jesus, hayaan mo sila. Dahil kung sila'y nagsasabi tungkol sa aking pangalan, sila'y panig sa atin. Siguro mga kapatid, tatlong bagay po ang gusto kong iparating sa pagninilay ito. Una, alam natin na ang Diyos ay gumagawa hindi lamang sa mga mabubuti. Hindi lamang sa mga taong, sabi nga kilala natin na mga kasama natin o close natin sa ating pananampalataya. Pero alam natin na ang Panginoon ay He works beyond our boundaries, no? So ibig sabihin, pwede po siyang mag-utos ng ibang tao or hipuin ang puso ng ibang tao upang sila'y tumulong sa iba. Kaya po, unang pagninilay po natin, sana hindi po natin ilimit yung ating pananaw na hindi komo tayo po ay narito sa isang pananampalataya at yung paniniwalaan lamang natin ay yung mga taong nasa paligid natin na alam at kilala natin sa kanilang pananampalataya. Ipinararating at itinuturo ni Kristo sa atin na dapat marunong tayong tumingin sa iba kahit hindi sila nasasakop sa ating relihiyon, ngunit sila po'y gumagawa ng mabuti. Ito yung sinasabi ng Panginoon na sila'y panig sa atin, no? Pangalawa po,
Sabi nga, dito po sa Ebanghelyo, ipinababatid sa atin yung misyon ng bawat isa. Hindi po mahalaga kung sino at ano tayo sa lipunan. Pero ipinaalala sa atin na meron tayong misyon na dapat harapin sa araw-araw. Sabi nga po, ang pagsunod natin kay Kristo, hindi lamang ang pagkakakilala natin sa Kanya, ngunit ang pagsunod natin sa Kanya, ito po'y nangangahulugan na gagawin natin kung ano yung ginawa Niya. No? At sabi nga po sa ating mga pagbasa ngayon, si Kristo laging nagtuturo sa atin, hindi lang sa Kanyang mga disipulo, sa ating lahat. At ginagawa Niya ang paraan para tayo matulungan kung ano man yung mga adhikain natin, kung ano man yung kagustuhan natin na gawin para sa bayan at para sa simbahan. Pangatlo po, napakaganda po yung sinabi niya, kung sino po yung hindi laban sa atin, sila po ay atin. At siguro po, kilala natin ang bawat isa sa atin ngayon. Kilalanin natin yung mga kapitbahay natin, yung kasama natin sa ating grupo, sa ating lipunan. Sabi nga po, minsan hindi natin nakikita kung ano man yung kanilang kakayanan. Dahil ang ating pong iniisip ay kaya po natin lahat ito. Ngunit sabi ng Panginoon, sila'y kasama din natin. Kahit sila'y malayo, hindi natin kilala, sila po'y kasama sa ating pananampalataya. Mga kapatid, alam ko hindi madali ang mag-adjust po sa ganitong klaseng buhay. Pero alam natin na kung tulad ng sinasabi ng ating unang pagbasa ngayon, pinaalalahanan tayo na kung tayo yung lahat ay mahal ng Diyos, kailangan po nating ipabatid ang pagmamahal ito na ating angkin mula sa ating Panginoon para po sa isa't isa sa atin. Sana po sa ating pupuntahan, sa ating pagbalik sa ating tahanan, sa ating pakikisa sa lipunan o sa ating mga kasamahan, ipabatid po natin na mahal natin sila. Kasama ng sabi ng Panginoon, siya po'y nakikisa sa atin sa lahat ng ating mga gawain, lalong-lalo na sa ating misyon sa araw-araw. Mga kapatid, ating pong ipagdasal ang ating mga kababayan, ang buong Pilipinas, no? Ating pagdasal, lalong-lalo na ang mga mahihirap na hanggang ngayon nagtitiis, yung mga kapatid nating mga, sabi nga may mga karamdaman, at lalong-lalo na yung mga taong sa araw na ito, sa oras na ito, ay naghahanap ng kaligayahan at maangkin sana nila ang mga grasya at biyaya ng Panginoon. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Amin natin, alay na ito, ang hinabay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alok na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikas sa pagganap namin sa banal na pagdiriwang, upang ikaw ngayon aming paglingkuran, hinihiling namin naway mapakinabangan ang aming inihahain sa iyong karangalan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalagod mong likahin ang sanlibutan na iyong ipinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." At gayon din naman, umatapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kang niyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na amaling namin po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig
kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na mamuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Sa tagubilin naman ang nagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng may lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala, parang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, panyaya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adyas sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Sapagkat sa'yo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpasawalang Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesus lamang ang dahilan ng pagtitipon. Kaming malalakbay sa Kanya'y tumutulong. Si Jesus lamang ang tangi naming handog para sa kapayapaan ng buong sansinukoy. Tanggapin mo't gawin nilabay ng buhay pagkain sa aming kaluluwa at katawan. Tanggapin mo ang alak ng bagong lipan. Inuming nagbibigay sa amin ang kalakasan. Purihin ka, Diyos Amang lumikha ng lahat. Ikaw ang aming pag-asa at liwanag. Sambahin ka, Diyos Amang mapagmahal. Sa iyo kaming lahat ay magdiriwang. Tanggapin mo't gawin nilabay ng buhay pagkain sa aming kaluluwa at katawan. Tanggapin mo ang alak ng bagong lipan. Inuming nagbibigay sa amin ang kalakasan. Ang isasagwapong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Inabay ng buhay
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang aming mapakinabangan ang dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sangla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Monghing Banal, Pintekasing Santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos. Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangumubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Panalangin para kay Papa Francisco. Mapagmahal na Diyos, hinihiling namin na pagpalain mo ang iyong lingkod na si Papa Francisco, na naglingkod sa iyo bilang isang Heswita, isang pari, isang arsobispo, isang kardinal at ngayon ay bilang isang Papa. Higit sa lahat, naglingkod siya sa iyo bilang isang tapat na Kristiyano. Ibinabahagi ang pag-ibig, awa at habag na ipinakita ng iyong anak sa lahat ng kanyang nakatagpo, lalo na sa mga mahihirap at nahihirapan. Habang hinaharap ni Papa Francisco ang panibagong sakit na ito, pagpalain mo ang mga doktor at nurse na nag-aalaga sa kanya. Bigyan mo siya ng lakas upang matiis ang anumang sakit ng may biyaya at pagalingin mo siya ng mabilis. Hinihiling namin ito sa iyong banal na pangalan. Amen. Ang lahat po'y magsuupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ngayon po ay taon ng Jubileo. Sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambala, bilang isang Jubilee Church, kayo po ay inaanyayahan naming magpatatak ng inyong Pilgrim's Card na nakapaloob sa Pilgrim's Prayer Guidebook na available sa ating opisina. Nakapaloob din dito ang kahalagahan ng pagdiriwang ng taon ng Jubileo, ang paliwanag tungkol sa indulhensya plenarya at mga panalangin kay Padre Pio.
Halina't ating suportahan ang gawaing ito bilang mga manlalakbay ng pag-asa ngayong taon ng Jubileo. Ikatlo, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating Healing Bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikaapat, atin pong suportahan ang patuloy na pagpapatayo ng simbahan ng mga taga St. Joseph the Worker Parish ng Inusliban, Lipa City. Ang mga raffle tickets po ay available sa ating opisina. Nawi tayo magsilbing biyaya sa kanilang parokya. Ikalima, sa darating na ikalima ng Marso ay simula ng panahon ng Kwaresma. Mangyari pong pakadala ng inyong mga lumang palaspas dito sa ating simbahan na ating susunugin upang gamitin sa Miyerkules ng Abo. Ika-anim, mga kapiyo, inaanyayahan namin kayo makiisa sa ating lakbay parokya sa darating na March 27, 2025 sa ilang mga Jubilee Churches ng Diocese ng Balanga sa Bataan. Ito ay magandang pagkakataon upang mas mapalalim ang ating pananampalataya at magkamit ng indulhensya plenarya. Para sa mga nagnanais makiisa, maaari kayong magpalista sa ating opisina hanggang 21 ng Marso lamang. Kalakip ng 2,500 piso na kontribusyon ang travel fee, t-shirt, prayer booklet at morning snacks. Maraming salamat po at naway makiisa tayo sa gawaing kabanalang ito ngayong panahon ng Kwaresma. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ng kalinisan, katahimikan at diwa na pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Heavenly Father, you approve of painted likenesses and sculptured images of your saints. Bless the rosaries, medals, and religious articles that we have come here and bringing with us, so that all the help and prayers that we ask be granted to us by the help and intercession of the saints and the Blessed Virgin Mary, and from the Heavenly Father, through Christ our Lord. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen.
luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magpalahid kayo ng magkapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayan ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tayo at ipayan ng pagalingan naman, isabuhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. I request the Surigao pilgrims to please come to the front of the altar.